Magandang araw kaibigan. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang pelikulang The Boss Baby na pinalabas sa taong 2017. Halina't atin nang simulan. Ang 7 taong gulang na si Tim Templeton ay may aktibong imahinasyon. Nasa kanya ang lahat ng pagmamahal sa mundo mula sa kanyang mga magulang na sina Ted at Janice, na nakikipaglaro sa kanya sa lahat ng kanyang pakikipagsapalaran. Nagtatrabaho sina Ted at Janice sa Poppyco sa marketing department, na sa tingin ni Tim ay isang cool na trabaho, nang tanungin siya ng kanyang mga magulang kung ano ang mararamdaman niya sa pagkakaroon ng isang maliit na kapatid. Tinabi sa kanila ng batang si Tim na sapat na siya, na hindi niya alam na buntis ang kanyang ina. Sa loob ng pundasyon ng Baby Corp, maraming mga sanggol ang isinilang at pinoproseso sa pamamagitan ng conveyor belt. Ang isang maliit na sanggol sa partikular ay dumadaan sa mga galaw, nakakakuha ng sariwang lampin at isang pacifier. Tinutukoy ng tickle machine kung saan inilalagay ang mga sanggol. Kung sila ay tumawa, sila ay ipapadala sa mga pamilya. Kung hindi naman sila magre-react, ipapadala sila sa management. Ang sanggol ay pinagsusuot ng sariling suit, relo, at portfolio bago italaga sa kanyang cubicle. Dumungaw si Tim sa bintana at nakita niyang bumababa ng taxi ang isang baby, na nakasuot ng suit at may hawak na briefcase habang patungo sa bahay nila. Pagpasok ay agad pinakilala kay Tim ang kanyang bagong kapatid, at nagsimulang umiyak si Boss Baby at mag-utos. Si Ted at Janice ay sobrang abala sa pagsisikap na pasayahin si Boss Baby, kaya naramdaman ni Tim na nawawala na ng atensyon sa kanya ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, tila si Tim lang ang nakakakita ng kahinahinalang bagay tungkol kay Boss Baby, na nakasuot at may dalang briefcase. Pumasok si Tim sa kwarto ni Boss Baby ng gabing iyon at narinig niya itong nagsasalita gamit ang boses ng isang matandang lalaki sa telepono. Mukhang may kasabwat siya hanggang sa mahuli siya ni Tim, at pilitin si Boss Baby na aminin na kaya niyang magsalita. Bagamat sa tingin ni Tim ay may kinalaman siya sa kanya, si Boss Baby ay hindi nabigla at naglabas ng isang file tungkol kay Tim, na nagsasabi na alam niya ang mga bagay tulad ng kung paano ang gitnang pangalan ni Tim ay Leslie. Pinalaan ni Boss Baby si Tim na kung hindi siya magtitino, maaaring palayasin siya ng kanyang mga magulang. Si Tim ay handang patunayan na si Boss Baby ay hindi gagawa ng maganda. Nag-espiya siya kay Boss Baby dahil may pulong siya kasama ang iba pang baby associates na sila Jimbo, Stacy, at ang triplets. Nagbigay ng presentasyon si Boss Baby tungkol sa kaaway ng Baby Corp na ang Poppyco. Ang CEO na si Francis ay nakatakdang ipakita ang kanilang pinakabagong tuta, na maaaring magdulot ng problema para sa mga sanggol sa lahat ng dako. Nagsimulang mabalisa ang ibang mga sanggol nang magsimulang magtanong si Boss Baby kung ano ang natutunan nila sa presentasyon. Wala silang maisagot kaya nadismaya si Boss Baby sa kanyang mga kasama, biglang dumating ang kanilang mga magulang kaya sila ay umakto bilang mga baby. Nai-record naman ni Tim ang pag-uusap ng mga sanggol, ngunit nabisto siya ng mga sanggol at agad umalis si Tim para ibigay ang tape sa kanyang mga magulang. Hinarang ng mga sanggol si Tim, at nakasakay si Boss Baby sa isang maliit na kotse. Hinabol siya ng mga sanggol, ngunit si Stacy ay na-stalk sa sandbox habang si Jimbo ay sinagasaan ang isang bakod, at naagaw ng triplets ang tape ngunit napahintong ito ni Tim. Nakuha ni Boss Baby ang tape, pero nabawi din naman ito ni Tim. Tumakbo pabalik si Tim sa bahay, habang naglalakad ang mga matatanda sa labas upang makita ang kanilang mga anak sa isang magulong eksena. Pumunta si Tim sa opisina ng kanyang mga magulang at nakita niya si Boss Baby na nakaupo sa kanilang upuan. Hinihingi niya ang tape o kung hindi ay sasaktan niya ang paboritong stuffed doll ni Tim, ang lamlam. Pinag-aagawan nila ito, at aksidente nilang napunit ang ulo ng lamlam. Nagalit si Tim at hinawakan si Boss Baby, inilagay siya sa kanyang walker at pinagbantaan na ilalabas siya sa bintana. Pumasok sina Ted at Janice at nakita ito, nabigla si Tim at dahilan para tumalsik ang tape sa kalye. Sa tingin nila ay sinusubukan niyang saktan ang kanyang kapatid dahil dito ay grounded siya ng 3 linggo. Pumasok si Boss Baby sa kwarto ni Tim habang umiiyak si Tim. Nagpasya siyang ipaliwanag ang kanyang sitwasyon sa bata, at ibinigay ni Boss Baby kay Tim ang isa sa kanyang mga pacifier at sinabihan siyang sipsipin ito hanggang sa makita niya ang mga sagot na hinahanap niya. Ang dalawa ay na-teleport sa Baby Corp bilang mga projection, pinapanood kung paano gumagana ang lahat. Ipinaliwanag ni Boss Baby kung paano siya nakapasok sa pamamahala at kung paano nagkaroon ng maraming iba pang mahuhusay na Boss Baby na nauna sa kanya. Ang kanyang sariling amo, si Big Boss Baby, ay pinamamahalaan ang kanyang departamento na may kamay na bakal. Si Boss Baby ay naghahangad na maging katulad ng pinakasikat na sanggol, ang Super Colossal Big Fat Boss Baby, upang makuha niya ang pangarap na promosyon gamit ang kanyang sariling opisina at personal na gintong inidoro.
Ipinaliwanag din niya kung paano nananatiling baby ang mga sanggol na sa pamamagitan ng pag-inom ng espesyal na formula na pumipigil sa kanilang pagtanda. Nang makita si Big Boss Baby na humihingi ng mga resulta mula kay Boss Baby, natarante siya at nabalik ang sarili at si Tim sa realidad. Ipinaliwanag niya na kung hindi siya magtatagumpay sa kanyang misyon na pabagsakin ang Poppy ko, siya ay matatanggal sa trabaho at mapipilitang manirahan kasama ng pamilyang Templetons magpakailanman. Sumang-ayon si Tim na tulungan si Boss Baby, at nagkaroon ng kasunduan sa isa't isa. Pagkatapos ay sinubukan ng mga bata na magpanggap sa kanilang mga magulang na mahal nila ang isa't isa at naglalaro ng magkasama, habang nagtutulungan din upang makahanap ng impormasyon sa bagong tuta. Inimbitahan ni Ted at Janice ang kanilang mga anak sa Bring Your Kid to Work Day sa Poppy ko. Pagdating doon, inanyayahan ni Ted at Janice si Tim na magpalipas ng oras kasama nila habang iiwanan nila si Boss Baby sa Poppy ko. Pinag-isipan ito ni Tim at nagpas siyang manatili sa tabi ni Boss Baby upang mahanap nila ang bagong tuta. Pinagbihis ni Tim si Boss Baby bilang isang tuta upang makalampas sa seguridad. Pumunta sila sa isang silid at humanap ng file sa bagong tuta, nakakita sila ng isang file ngunit dapat nilang palitan ito ng isa pang file. Nagtagumpay si Tim na palta ng file hanggang sa maglaway si Boss Baby at tumulong ito sa file, pagkatapos ay agad naglalabas ng bitag. Ang Poppy file ay lumabas na isang peke, isang lalaki ang lumabas na si Eugene na nakasuot ng mascot pang aso. Dinala ni Eugene ang dalawa upang makilala si Francis. Ibinunyag niya sa kanila na siya ay super colossal big fat Boss Baby, ngayon ay nasa hustong gulang na bilang isang matanda. Tinanong siya ni Boss Baby kung bakit humantong siya sa ganito, ikinwento naman ni Francis ang nangyari sa buhay niya bilang isang sanggol, nakuha ang pinakamataas na promosyon na gusto niya sa Baby Corp, at nasa tuktok ng kanyang tagumpay. Ngunit dahil tinubuan siya ng ngipin at siya ay lactose intolerant, huminto ang formula para sa kanya, at siya ay pinalten ng isang bagong Boss Baby at unti-unting nawala sa eksena. Pagkatapos ay pinatalsik siya sa Baby Corp upang magkaroon ng bagong pamilya, ngayon nagplano siya ng paghihiganti laban sa kanila sa pamamagitan ng paglikha ng Forever Poppy, na mananatiling cute na tuta sa lahat ng panahon, na ninanakaw ang lahat ng pagmamahal mula sa mga sanggol. Ang kailangan lang ni Francis ay ang formula para malikha ang tuta, na kinuha ni Eugene mula sa backpack ni Tim. Iniwan ni Ted at Janice ang mga bata kasama ni Eugene na nagbalat kayo bilang isang housekeeper, habang kasama nila si Francis sa Las Vegas para ipakita ang Forever Poppy. Si Boss Baby ay nagsimulang kumilos na parang isang tunay na sanggol, at nang natauhan ay sinabi niya na kung wala ang formula ay magiging ganap na siyang sanggol. Nakabuo sina Tim at Boss Baby ng isang plano upang takasan si Eugene sa pamamagitan ng pagkukunwari kay Boss Baby na may sakit at pagbubuga ng peking suka sa buong katawan ni Eugene. Pagkatapos ay sumakay ang mga bata sa bisikleta ni Tim, habang hinahabol sila ni Eugene sa isang kariton. Tinawagan ni Boss Baby si Stacy, ang triplets, at pinaponte si Jimbo para tulungan sila. Nilabanan nila si Eugene hanggat sa nagkapalit sila ng sasakyan, at hindi na makasunod ang mga sanggol. Patuloy pa rin si Eugene sa paghabol kala Tim at isang tumaktakbong tren ang nakaharang sa harap nila, ngunit matapang na hinaharap ni Tim ang pagtalon sa rampa. Gumamit ng imahinasyon si Tim upang magtagumpay sa pagtalon, at si Eugene naman ay nasubsob sa rampa nang subukan niyang tumalon din. Pagkarating sa airport ay nagsimulang bumalik ang kilos sanggol ni Boss Baby, at nang makita ni Tim ang kanyang mga magulang ay hindi naman niya maiwan si Boss Baby. Pinalikan niya ito para kunin at sa kasamaang palad, ang eroplano para sa Las Vegas ay lumipad na bago pa nila mapigilan ang kanilang mga magulang. Pagkatapos ay pinagtatalunan nila ang parehong pagsisisi sa isa't isa, na sinisisi ni Tim si Boss Baby sa pagiging isang normal na sanggol sa importanteng sandali, habang si Boss Baby ay nangangatuwiran na mas mabilis sana silang makakarating kung makakasakay si Tim ng bisikleta nang walang mga gulong sa pagsasanay. Tinabi sa kanya ni Tim na wala siyang alam tungkol sa pagkakaroon ng tunay na pamilya, at humantong sa pag-iwan ni Boss Baby kay Tim na mag-isa sa airport. Makalipas ang ilang oras, tinawagan ni Boss Baby si Tim sa isang telepono sa tabi niya. Nagkasundo sila at nagpasya na magtulungan para makapunta sa Vegas, dahil alam nila na kailangan nila ang isa't isa. Nakita nila ang mga lalaki na impersonator ni Elvis para sa isang convention sa Vegas, kinuha nila ang kasuotan ng isang lalaki na nagbanyo. Sa pagsakay sa eroplano patungong Vegas, nagpanggap si Tim na sila ni Boss Baby ay mga anak ng kapitan. Pagdating sa convention center ng Vegas, si Boss Baby ay nagkilos sanggol na muli at napansin ni Tim na nasundan sila ni Eugene doon. Inihayag ni Francis ang Forever Poppy sa publiko kasama sina Ted at Janice na tinutulungan siya.
Nang ipinakita na sa publiko ang tuta, sila ay nag-uunahan para makakuha nito. Dito nga ay napansin sila Tim at Boss Baby ng kanilang mga magulang, at biglang ikinulong ni Francis sina Ted at Jana sa loob ng isang higanteng puso at itinaboy sila palayo. Tinubukan ni Eugene na hulihin sila Tim at Boss Baby habang hinahabol nila si Francis, na nakatakdang ilunsad ang Forever Puppies gamit ang isang rocket. Sumuot sila Tim sa isang hanay ng mga tubo, habang hinahabol sila ni Eugene, ngunit dinaig siya nila Tim at naging dahilan upang mahulog siya sa isang higanteng litter box at agad naman siyang pinagkakalmet ng mga pusa. Naabutan nila Tim si Francis, na agad naman sinet ang paglipad ng rocket, na sinubukan namang pigilan nila Tim, subalit hinarang sila ni Francis at sinubukan silang ihulog sa taas. Muling isinagawa ni Tim at Boss Baby ang kanilang larong pirata at nilabanan si Francis, hanggang itinapon nila si Francis sa isang vat ng formula. Pagkatapos ay nagmamadali silang iligtas ang kanilang mga magulang at inilabas nila ang lahat ng mga tuta sa rocket. Si Boss Baby pagkatapos ay naging isang normal na sanggol at naiwan sa papalipad na rocket, hanggang sa kantahin ni Tim ang Blackbird ni Paul McCartney para mapababa si Boss Baby. Pinuprotektahan ni Tim ang kanyang kapatid habang naglulunsad ng paglipad ang walang laman na rocket. Tumakbo si Tim sa formula vat at binigyan si Boss Baby ng isang patak para maibalik siya sa normal. Pagkatapos ay lumabas si Francis mula sa vat, ngayon ay bumalik sa Super Colossal Big Fat Boss Baby. Pinyanta niya sila Tim hanggang sa kunin siya ni Eugene at bigyan ng pacifier. Sinabi ni Eugene kala Tim na palalakihin niya si Francis sa tamang paraan sa pagkakataong ito. Nailigtas nga nila ang kanilang mga magulang, at sinabi nila Ted at Janice na mahal nila sila Tim at Boss Baby. Pagkauwi nga ay nagpaalam si Boss Baby sa mga kagrupo niya, at ganun din naman kay Tim. Nilinis nga ng mga sanggol ang bahay nila Tim. Ang iba pang mga sanggol mula sa Baby Corp ay nag-aalis sa mga alaala ni Ted at Janice tungkol sa sanggol at nag-aalis ng anumang katibayan na naroon siya, ngunit pinili ni Tim na huwag alisin ang alaala ni Boss Baby sa kanya. Si Boss Baby ay bumalik sa trabaho bilang isang bayani at nakuha niya ang kanyang promosyon tulad ng gusto niya. Gayunpaman, si Boss Baby at Tim ay nami-miss ang isa't isa at hindi nakakaramdam ng kasiyahan kahit na nakuha nila ang kanilang nais. Tumulat si Tim kay Boss Baby at pinadalhan siya ng ilan sa kanyang mga laruan. Si Boss Baby ay nasa sabik at tumakbo siya sa pangunahing silid upang maglaro doon, at dumaan siya sa conveyor belt at siya mismo ang nagpadala sa Pamilya Templeton gamit ang chute. Bumalik si Boss Baby sa pamilya bilang isang normal na sanggol na ngayon ay pinangalan ng Theodore Lindsay Templeton. Tumakbo siya at kinuha ang kanyang bagong kapatid na lalaki. Nasa sabik si Tim na makita siya dahil mukhang naaalala siya ng sanggol. Dito nga ay tumingin ang anak ni Tim sa delivery room at nakita ang kanyang baby sister. Nagulat siya nang bumangon ang sanggol mula sa kanyang kama at nakasuot ng suit. Dito na po natatapos ang ating kwento. Kung iyong nagustuhan ang pelikula ay pakiclick ang like button at mag-subscribe ka naman dyan upang suportahan ang aking channel. Maraming salamat po.